Bukod sa Malacanang, pati DILG at ilang senador, naniniwala na rin hindi inatake ang Senado. Isinapubliko na rin ang mga kuha sa CCTV sa Barilan noong isang linggo. Hawak na rin daw ng DILG ang CCTV ng pagsakay umano ni Senator Bato de la Rosa sa SUV ni Senator Robin Padilla. May report si Ivan Mayrina. But I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. As far as the government is concerned, Senate was never under attack. This is also the position of the President, Mama. Of course. Sa kontrahan ng ehekutibo at Pangulo ng Senado, sumama na rin ang PNP, DILG at DOJ at ipinakita ngayon ang mga kuha ng CCTV sa nangyari sa Senado noong Miyerkules na inilarawan nilang gun-related incident. All evidence points that there was no attack on the Senate. Batay sa kanilang investigasyon, umaga pa lang ng Miyerkules, may paghihigpit ng GSIS sa seguridad sa kanilang mga lagusan, papunta at galing sa Senado. Alam daw ito ng parehong maintenance management ng GSIS at Senado, kaya walang gulatan sa pagbabarena. Sa ilan pang CCTV footage ng Senado, tanaw ng mga tauhan ng Office of Sergeant at Arms o OSAA, ang mga taga-NBI na nasa GSIS. Hindi rin daw naka-tactical gear o wala sa formang makikipagbakbaka ng mga taga-NBI. Taliwas yan sa naging galaw ng OSAA at mga kasama nilang Marines noong kumprontahin nila ang mga taga-NBI. General Aplaska called in the OSAA operatives, including the PNP and the Marines, and gave the order to lock and load. So, in his order, you could see the Marines were cocking their guns. So it was lock and load. After which he proceeded to the hallway leading to the doorway where the NBI were previously reconnoitering. General Aplaska did it in full view of the press. In normal situations, if there is a perceived confrontation, you will clear the building of all personnel because of possible stray fire. However, he allowed them to follow. The Marines are in single formation according to their training, staying to the side of the wall. Batay sa mga kuha ng CCTV, si retired Police General Mau Aplaska ang unang nagpaputok sa dalawang taga-NBI. Gumanti ang isang NBI agent na nasa GSIS na ayon sa PNP ay cover fire habang umaatras palayo sa mga taga-OSAA. 44 na basyo ang nakuha ng pulisya. Karamihan mula sa Senado o sa pwesto ng OSAA. Bukod kay Aplaska na suspendido ngayon, tukoy na raw ang iba pang nagpaputok. Wala si Aplaska sa CIDG kanina sa kabila ng subpina. He was supposed to turn over his firearm so that we can run the ballistics, but he did not appear to the CIDG for the information. Umayon din ang ilang senador sa pananaw ng ehekutibo na hindi inatake ang Senado. Nagkaroon ng kaguluhan dahil may nagpaputok. Doon naman nag-umpisa eh. For me, walang attack doon. I want to see the independent investigation. Meaning dapat ang Senado rin maimbestigahan. Of course, NBI dapat rin maimbestigahan. Malaman natin kung sino yung mga may gumawa nito or nagkamali. At yung reforms, paano natin maiwasan to? Hindi napakita ang footage ng pagsakay umano ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa puting SUV na pag-aari ni Senador Robin Padilla. Lumabas ng Senado si Bato habang nasa Senate Protective Custody. Nakuha na ng GMA News ang SUV na lumabas sa Senado alas 2:30 na madaling araw noong May 14. Ay, opo. Opo, sasakyan ko po yan. Pag wala na yung legal impediment to serve yung arrest warrant, di ba? Dapat pag hiningi sa kanila ng Department of Justice, ready dapat ang Senadong i-turn over si Senator Bato. Sabi ni NBI Director Melvin Matibag, may lead na sila kung nasaan si De La Rosa na anyay pugante. There is a valid warrant of arrest. He is now considered fugitive from justice. Huli na, naging bato pa. At kung meron man dapat magpaliwanag, Ang una-unang dapat tanongin si Senator Robin Padilla dahil siya yung huling kasama. pag-aaralan ng DOJ kung may pananagutan sa Senador Padilla. Wala pang tugon dito ang senador, pero may sagot siya sa sinabi ng DILG na walang pag-atake sa Senado. Nasa 5th floor ako. Wala ako sa 2nd floor. Nandun kami ni Pato sa 5th floor. Nabalitaan ko na may nagputukan, bumaba ako. Nakunan pa yun eh.
Tinanong ko yung mga senador, kamusta ba kayo? Yun, tapos umakit ako uli kay Bato. Ang naaresto namang NBI volunteer kahit nagpositibo sa paraffin test, iginit na hindi siya nagpaputok ng baril. Wala po akong iputok na kahit anong uri ng baril. Simula nung pumunta kami at hanggang nakabalik po ako. When he was arrested from GSIS, dinala siya sa Senate grounds, sa second floor, itinapa siya kung saan mismo nagpaputok ng baril yung mga usaa. Ando doon, may video eh. So makikita, maraming gunpowder doon, sigurado. So that is a possibility. Pumalag din si Matibag sa patutsada sa kanya ni Senate President Cayetano, pati ang pagdamay sa kanya ni Cayetano sa mga dapat suspindihin. Ang message ko sa NBI, under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. Wala namang intensyon ng NBI or anybody from the side of the executive na tibagin yung Senado. We are there to promote law and order. Siguro yung sinasabi because I'm the head of the NBI kaya dapat suspindihin ako dahil command responsibility ko yung mga tao. Suspindihin dapat si Senator Alan Peter Cayetano dahil command responsibility niya si Sergeant at Arms. Sinisikap pang makuna ng reaksyon si Cayetano. Ivan Mayrina, GMA News.